Pero makikita mo, doon sa isang komite, yung Congressman Franz Castro, hindi na siya membro doon, pero siya yung nag-motion para ipakulong yung Zulaika Lopez. Ano ba sa membro doon? Tinanggap. Hindi ba tatapiran pa nga sila ng mga membro? Oo, pero hindi siya, alam ko hindi siya member doon eh. Ano ba ito? Graduate nga siya. Checkin nyo kung member siya ng good government. Ganun mo ba? Bakit hindi nyo ba pwedeng i-check? Ay, i-check ko natin Kung yan. yung good government, tapos ipakikita ko sa inyo, Oo. bago tayo magtapos, Opo. na siya mismo ay pinayagan na mag-motion. Pinagkan mo. Napanood natin yun eh. So makikita mo ngayon kung sino yung inconsistent. Oo. Ma-check mo doon sa ating staff. Pero hindi pwede. Kung miyembro siya ng good government. Good government yun, di ba? Opo. Nung si Zulaika Lopez pinakontent niya. At pagkatapos na yung content mo, makit ka doon sa may podium, di ba? Nagkama yung pa sila. Kasi may nagsabi sa akin na hindi siya member. Ako naman, marami akong ginagawa, hindi ko na-check. Kaya pa nga gusto yung check-in. Oo. Nag-check naman sa avatar ni Nelson. Marami pa naman panahon eh. Anyway, ito, last na lang, sa punto nito West Philippines. Kasi ngayon ho, kung na-obserbahan natin. Wala nga West Philippines eh. Ito yung punto. South China Sea. Ang punto na lang dito ngayon po sa huli, kasi para dito, maulit-ulit natin, para bagang ang politika at ang kampanyahan ngayon sa Pilipinas, isang pro-China at saka isang anti-China. Di ba? Yun ang... Na hindi dapat mangyari yun. Sapagkat alam mo, yung pangungusap ng Pangulong Bongbong, sa unang zona niya, natatandaan ko ba, ang Pilipinas is a friend to all and a putunan. Yes. And a putunan. Ibig sabihin, kaibigan nating lahat at wala tayong kalaban. Wala tayong kaaway kahit isa. Eh yun naman ay nakasalig doon sa neutrality policy ng ating saligang batas. Yung independent foreign policy. Tama po. Kaya hindi dapat magkaroon ng pro-China, anti-China. Dapat kaibigan natin lahat ang mga bansa. Yan ang tamang polisiya sapagkat yan ang nakasalig sa ating saligang batas. Well, yun po ngayon kong ang trend ng kampanyahan. Pero balikan natin, sinasabi si Nelson kanina, nakita niya na matagal nang ipinipilit nga yan. West Philippines Sea. Meron tayong bagong Maritime kaya Zone. gusto may pasinan dyan. Kasi ako, kabisado ko yan. Makikita mo lang na yung salitang West Philippine Sea, Section 2 at saka Section 5 ng bagong batas na yun. Ganun po. Oo. Hindi nakadeklara talaga. Hindi sinabi na itong karagatan na to ay tatawagin na rin West Philippine Sea. Pero tayo lang yun. Hindi pa rin. Kaya nga, domestic law natin eh. Ang pinag-uusapan natin, pagka isinama mo yung Sigalot at sa South China Sea, international law na eh. Kaya pinipilit kong sabihin sa kanila na i-distingue po natin ang domestic law at saka yung international law. Para hindi po tayo nalalagay sa alanganin at hindi po tayo napapahiya. Para di naman ang para sa akin. Para di matapos ako, sino ang dapat gumawa ito para kilalanin ng buong mundo? Yung proseso, pakiusap natin, kikilalanin po ninyo. Kasi po, ito pong karagatan na to, kaya namin nilagyan ng West Philippine Sea, ito po yung sakop ng aming exclusive economic zone. Sa totoo lang, ito nung po, pinayagan po ng UNCLOS, kaya payagan po ninyo na tawagan namin ito ng West Philippine Sea. Yun, kilalanin ng buong mundo. Pagkakubutuhan halimbawa, in-approve. Inilagay ni West Philippine Sea, okay na tayo. Meron na. Yun pala ang proseso. So, sa haba ng panahon. Isipin mo yung Tariela, guguluhin niya ito. dapat pala siya ang manguna sa pagpipitisyo mo na dapat gawin, di ba? Yan ang Hindi sinabi. siya pwede manguna, hindi niya naiintindihan. Baka mapunta tayo kung saan. Anyway, ito. Sino hinahanap yung miyembro ng Just Good Government? Good government. Ano pangalan? Franz Castro. Si Congressman Franz Castro. Kung nandyan siya, di okay lang. Castro. Good government. Wala. Oo. House Committee on Good Government. Oo, wala. Bakit siya nakapag-motion? Hanapin ko naman dito sa para ipasinag natin dito na siya nag-motion. Wala. Ito, napanood naman ng lahat yun. Para lang makita ulit. Bakit magkakakas natin? Opo. Baka sabihin kayo, dahil kahit tatlo, mabilis na din ang bibigyan. Ako, hindi ako magsasalita dyan na wala akong pinagbabasihan. Ganun ako, kahit na medyo magtagal halimbawa yung usapin. Ako naman to, malilimutin ako, pero hindi ko nalilimutan yung tagpunan nun. Kasi
Kasi hindi pa kasaysayan yung dulog simulan natin. Pero mahirap din na sa memorya tayo nag-uusap. Bagay, Mahirap tama yun. kayo. Kung masinag natin, makita, madali na yung maintindihan kaysa sa hindi natin pinakita. Kasi kayo kung abogado kayo, kandidat mo rin sa broadcaster kami. Yun ang training natin eh. Yun na, tama kayo. Bilang abogado, ay ebidensya. Sabi, ebidensya, tama yung salita.